Eto rito, basahin ko ulit ha, dating gawin. Okay. Sabi rito, palpak kaya bagsak. Jinggoy Estrada, Joel Villanueva land at the bottom of Pulse Asia survey. Sabi rito, Senator Jinggoy Estrada and Joel Villanueva, Joel is Lord na lang. With the lowest approval rating among 17 senators rated in the latest Pulse Asia survey, which was conducted from September 27 to 30. Ayan, anong masasabi mo dyan? Kulelat, nangangamote, nangangamatis. Pasalamat pa nga sila, binigyan sila kahit kulelat pre. Kasi kung ako partner dapat hindi tumataas sa survey ang mga yan. Kasi biruin mo ikaw partner, tatanungin kita, ito sa totoong hukuman dito sa ating bansa. Halimbawa ikaw judge, kapatid mo ako. Nasasakdal, halimbawa ako yung inaakusahan. Ikaw yung magliliti sa akin. Sa tingin mo papayagan ka ng hukuman na ikaw magliti sa akin, kapatid mo ako? Syempre hindi. Correct. Hindi kasi magkakaroon ng personal interest diyan. Ngayon, eto in my personal opinion mga kababayan, dun sa nangyari sa mga nagdaang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, dapat nag-i-inhibit doon sina Jinggoy Estrada at saka itong sina Joel Villanueva. Tama. Tsaka dapat sagutin ni Jinggoy Estrada kung talagang bakla ba siya. Diba? Hindi nga sinasagot. At saka, dinistract lang kita. Hindi, kasi tetestingin ko talaga yung galing mo eh. So, tinry kong distracting kita eh. Hindi niya sinagot kasi alam na matagal na issue na yan partner eh. Hindi niya talaga tawag dito. Hindi niya talaga masasagot yan kasi alam na ng taong bayan yan. Pag sinagot niya pa yan, pag pinatulan niya pa yan, sasabihin ng taong bayan, di totoo nga kasi pinatulan mo. Pero sa tingin mo ba makaka-apekto yon sa pagbaba ng tinuloy pa dun no? Sa sa survey niya. And then anyways, ayan, sige, tuloy mo tol. Kung bakit mababa yung sabi nga ni Sian sa partner, singit ko lang wala namang masama kung ikaw ay bakla. Siyempre malaki respeto natin sa LGBT. Ngayon, ang masama lang dyan, kung alam mo sa sarili mong bakla ka pero i-deny mo pa rin. Yun yung masama dyan. Ngayon partner, mahirap yun. Tama nga naman. Tama. Ngayon partner, ito yan. Kaya bumagsak kasi yung rating nila kasi nare-realize ng taong bayan na bakit kayo nagtatanong dyan? Bakit kayong gumigisa dun sa mga tao na kasabwat nyo rin? Correct. Dapat ang ginagawa ninyo, nag-i-inhibit kayo dyan or kaya naman, umuupo kayo bilang resource person, hindi bilang nagtatanong dun sa mga resource person. Ngayon, kung iisipin mo pare, kung ikaw ang mamamayang Pilipino, syempre madidismaya ka. Hindi mo susuportahan yung ganyang klase ng politiko. Kasi di ba dapat kung may delikadesa, dapat hindi sila uupo sa Senate Blue Ribbon Committee bilang isang nagtatanong. Dapat resource person at handa nilang sagutin yung mga possible na itatanong po sa kanila kasi mabibigat yung aligasyon. Ito na nga lang kung titingnan mo, di ba sinasabi ni Henry Alcantara na tumanggap daw ng 150 million pesos yung parang alalay o kanang kamay ni Senator Joel Villanueva at hindi daw alam ni Senator Joel Villanueva na galing yun sa flood control. Di ba dapat ang ginawa nila nung nalaman nilang galing sa flood control, ibinalik nila? Sino ba nagtanggol? Sino nagtanggol no? May isang senador, si Bato ba? Ano sabi ni Bato? Sabi ni Bato, kung eto, magkalinawan tayo. Yan ba alam ni Villanueva na galing sa flood control yung perang binigay nyo? Sabi ni Henry, hindi po. Sana sabi ko na sa inyo, kung alam yan, paninindig ako, itatay ako, magre-resign ako dito bilang senador. Kung alam niya yan na galing sa flood control, magre-resign ako. Ngayon partner, siguro naman alam na ni Senator Joel Villanueva na galing sa flood control yon. Sa flood control yon. Kaya ba nilang ibalik ngayon yung 150 million pesos? Bakit di nila ibalik? Yun lang. Diba bakit di nila ibalik? Kasi nga wala, pinag-interesan din nila yung pera. Di umano. So ngayon, kung titingnan mo partner, yan yung mga bagay na naging dahilan kung bakit bumagsak yung ratings nila. Kasi nga, gaya nga ng sabi ko kanina, kung sa normal na hukuman dito sa ating bansa, o sa lahat ng hukuman kapag ka ikaw ay judge, tapos kamag-anak mo o malapit sa'yo yung nililitis mo, di ba dapat mag-inhibit ka? Correct. Pero bagkos ang ginawa nila, ginamit nila yung Senado para maging weapon laban dun sa mga tao na nagbubulgar ng katotohanan at nagdadawit sa kanila.
Yun yung nangyari. Nung mga past few weeks, medyo binanatan si Senator Ping Lacson, medyo tinesting yung katatagan ni Tito Soto, di ba? Talagang lantaran kung paano nila anuhin. And ang pagtatanggol kay Senator Jinggoy, di ba, si Marcoleta, dineclare nga ni Marcoletang safe si ano eh. Si Jinggoy. Safe ka na. Tapos si Joel Villanueva, ipinagtanggol naman na itong kalbo rin na si Bato. Bakit hindi pa nagre-resign si Bato? Yun diba? Bakit hindi ka pa nagre-resign, Senator Bato de la Rosa? Di ba ngayon alam na? Alam na ni Senator Joel. Maraming sinabing hindi ginawa. Sabi niya, pag nagpakulong si Digong, isama niyo na daw siya. Ngayon hindi pa siya madalaw. Kahit dalaw, di madalaw. Alam mo, partner, yung pinaka-inaabangan ko dyan. Alin? Pag nakulong si Bato, kung sasama si Robin. Yan yung inaabangan ko dyan. Pag nakulong si Bato sa dahig, kung sasama ba si Robin o hindi. Yun lang. Kasi di ba bad boy daw? Ang alam ko sa bad boy, may isang salita. Ngayon, tingnan natin kung sasama siya sa bilangguan, itong si Robin Padilla pag nakulong si Bato. Anyway, tol, partner, kung titingnan mo di ba bumagsak yung rating ni Jinggoy at saka ni Joel? Kasi ramdam ng taong bayan na may itinatago talaga sila. Oo, matatalino na taong bayan ngayon. Kaya nga. Matalino na ang mamamayang Pilipino ngayon, hindi katulad noon. Kasi 'di ba, kung meron man magaling mag-research dito, hindi tayo 'yun eh. Yun ang taong bayan 'yon, kasi sila yung mga silent viewer na nakikinig at nanonood lang sa atin, pero mas may alam pa yung mga yan kaysa sa atin. Kaya nga hindi nila mauuto ang taong bayan eh. Gaya nga ng sabi ko kanina, yung ibang judge nga nag-i-inhibit pa pagkakamag-anak nila. Sila pa kaya na mismong sila na yung inaakusahan, bakit sila umuupo bilang at nagmimistulang parang judge dyan po sa Senado at nagtatanong doon sa mga resource person? Di ba dapat sila yung tinatanong kung saan napunta yung pera ng mamamayan? Correct. Magaling talaga din sana kung ako nga, hindi talaga dapat talaga doon sa committee niya nag-inhibit na lang din sila. Tapos tama. Hindi na sila para lumabas na medyo gusto rin nila na linisin yung sarili nila, no. Nagamit nga nila Nagamit nila yung Senado para linisin yung pangalan nila. Ang problema, sa publiko ba malinis na ba yung pangalan nila? Gaya nga ng sabi ko kanina, matatalino na ang mamamayang Pilipino ngayon, mahirap nang utuin. Kaya parang ang nangyari lang kaya bumagsak yung rating nila kasi naramdaman ng taong bayan na ginamit nila yung Senado para pang-weaponize dun sa mga resource person na nagdadawit sa kanila. Yun yung nakita ko dyan, partner. Oo. Ayun, partner. Pero kung sinong top performer sa'yo, i-disregard natin yung mga yung mga tawag dito? I-disregard natin yung mga survey. Para sa'yo, top performer na senator? Si Senator Risa, Tito Sen. Ayaw mo si Cheese? Pagdating sa insertion, pwede pa maging top performer yan. Kasi laki ng insertion niya. 142 billion pesos. Pero pagdating sa pagtatrabaho, hindi natin masasabi na top performer yan. Dahil kung top performer yan, edi sana maayos yung flood control ng kasabwat niyang contractor. Correct. Sana binantayan niya. Diba? Para sa akin si Senator Risa, si Tito Sen. Tito Sen. At saka si Senator Ping Lacson. Si Marcoleta ba? Check into the last mga pwede. After ni Bato. Pero sayang, kung maalala mo hindi ko alam kung, kasi si Marcoleta noon medyo sinusuportahan natin dati. Diba? 2022. Oo. Kahit nakawig lang din talaga siya, talagang sinusuportahan natin siya, di ba? Kaya kung trip niya talagang itago na kalbo siya, suportado ka namin dati. Ngayon kailangan mong lumabas siya. pero partner, isipin mo kung magbabago yung pananaw ni Marcoleta at iisipin niya yung para sa bayan, hindi para sa mga Duterte.
Ang tingin ko dyan, partner, siguro susuportahan pa siya ng maraming tao. Sa tingin ko naman. At saka kung naging neutral lang sana siya pamula noon. At hindi niya pinagana yung pakikipagkaibigan sa mga Duterte, yung ang iniisip niya lang para sa mamamayang Pilipino. Oo. Mas marami pa magmamahal sa kanya. Kaso ang problema ngayon, kita mo kahit mali na ipinipilit pa rin. I think really we have to give it to him, no? Pagdating sa pagiging brilliant, I do believe na medyo matalino naman si Marcoleta. Kaya lang, minsan kahit gaano ka katalino, pag mali na yung pinagtatanggol mo, wala din. Sa side ng mali, talagang mahirapan ka. Wala talaga, tama. May kasabihan nga tayo, partner kahit gaano ka katalino, pagka mali yung ipinaglalaban mo, nabubobo ka talaga. Hindi, totoo yan. Tama ba? Agree naman ako dyan. Kasi kahit tama na, ipipilit mo pa rin mali Diba? At kahit mali na, ipipilit mo pa rin tama, syempre nakakabobo yung ganyan. Hindi, para sa akin in my personal opinion. At saka, ito partner isipin mo. Di ba sabi mo, naniniwala ka medyo matalino din itong si Senator Dante Marcoleta. Ako din naman, I believe matalino siya. Sobrang talino niya kasi yung 2,000 na kuryenteng dapat ay libre, hinilipat niya sa BAT. Nausapin sa pagpapababa ng BAT. Matalino talaga siya. Siyempre pagkatapos niya manalo. Partner. Ha? Ganda ng pagkakasin mo, partner. Kaya nga, di ba? Biruin mo kung gaano siya katalino. Yung 2,000 na kuryenteng pangako niya, siyempre nung hindi pa siya nananalo, ipinipilit niya yon. Nung nanalo na siya, bigla niyang inilipat dun sa usapin ng pagpapababa, dun sa tax, dun sa VAT na sinasabi. Nagkahiluhan na. Ganun siya katalino. Pero ang galing din kasi sana ako, biruin mo, no, ipilit niyang ipasok sa pagiging state witness yung Diskaya pa lang. Ganda ng performance niya ron Talagang best actor. Talagang ipinipilit niya, no? Mapapansin mo na talagang nagmistulang abogado siya ng mga Diskaya. Kasi tingin ko doon, nung una, hindi siya senator Sabi ko, mukhang defense to ng mga Diskaya. Bakit sobra-sobra yung pagtatanggol hanggang sa mapapasok sa WPP? Kaso nga lang ang problema, hindi naman din siya nagtagumpay. Kasi nung nalaman na mag-asawang Diskaya na wala pang napipili para dun para mapagkalooban ng proteksyon ng gobyerno o mapapunta doon sa WPP, di ba biglang nanawa yung mga Diskaya? Correct. Parang hindi na sila ata titistigo. Sukdulang awayin no? Kaya nga. Sukdulang awayin niya si Ping Lacson, si Senator Ping, si Senator Soto, di ba? Para lang maipasok ang mga Diskaya sa WPP. Kasi ang problema, partner, doon lang naman kasi nagka-problema. Medyo siguro nanabang din si Marcoleta doon sa mga Diskaya nung nabisto yung pagsisinungaling ni Curly. Nung tinatanong kung bakit wala si Sara Diskaya. Kaya si Curly kaduda-duda rin no? Curly tapos straight buhok, no? Kaya nga. Kaya para sa akin, partner, isipin mo isipin mo nga mabuti dito sa issue ng mga ito. Ang taong bayan, taong bayan na mas nakakaalam kung ang Senado ba ay karapat-dapat pang manatili bilang isang gumagawa ng batas dahil mismo yung iba mga kasamahan nila ang bumabaluktot sa batas Correct. Kasi 'di ba pagka sila yung pinag-uusapan, sila yung dapat ginigisa, pero nakakapagtaka sila pa yung nag-iimbestiga. Lumalakas ang sigaw partner sa panawagan na buwagin yan. Oo. Yun din yung naririnig ko dapat ina-abolish na talaga ang Senado. Para sa akin. Baka mauna yung party list. Kasi tatakbo nga tong si Mark Ramos ng sa party list. Bubuo kami ng Pogi party list.